Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Angge, Tito Boy, welcome to the Propo Chair interview. thank you po. Muna pag-usapan natin dahil you have a concert. Yes po. Ano ang titulo? 10Q. Bakit 10Q? 10Q, Tito Boy, kasi sa wakas umabot ako ng 10 years. At actually, ito pong concert na ito, napakatagal ko nang iniisip. Parang mga 3 years ago po, talagang sabi ko, pagdating ng 10 taon ko sa industriya, talagang magkakaroon ako ng isang celebration na memorable. So 10Q kasi pasasalamat po sa lahat ng mga taong nagmahal sa akin. So it's a play on thank you. Yes, Tito Boy. Ganda. Kaya 10Q. 10Q. Opo. Ako naman, naalala ko lamang, nung you were still in the contest, Star Power, nandun tayo sa isang studio, and then I think I did a short lecture. Opo. Pag binabalikan mo yung journey na yon, yung pakikipagsapalaran, pagsali sa mga contests, ano yung top of mind na naalala mo? Top of mind, hindi madali, Tito Boy. Hindi madali. Pero napakasarap sa pakiramdam na may napuntahan. Yung ang dami kong sinalihan ng mga amateur, mga fiesta. Actually, mas madami pa po yung pagkatalo kaysa sa panalo eh. Pero nagpapasalamat din ako syempre sa sarili ko kasi hindi ako tumigil. Bakit hindi ka tumigil? Para sa Mama Bob. Take me back to the times when you're joining amateur singing contests. Maliban kay Mama Bob, maliban sa gusto kong manalo dahil Opo. may premyo, Opo. may pangarap ka na rin nun? I wanna make it. I wanna be a star. Gusto ko sumikat. Tito Boy, hindi ko gustong sumikat. Ayaw mo? Oo, hindi ko gustong sumikat. Bakit? Pero ang pangarap ko kasi magkaroon ng regular na trabaho sa pagkanta. Pero hindi ko naman pinangarap na makilala ng mga tao. Saka kasama rin po kasi noon talaga gusto kong kumita ng pera para makatulong kay Mama Bob. Ganun lang kasimple, Ganun di ba? lang po. Okay. Noong Star for Night, Sarah was there. Naalala ko ito eh. Yes, Tito Boy. Mark, Bautista, and many others. Okay? Noong, when you didn't make it, pinanunod mo si Sarah, pinanunod mo si Mark, what did you think of Sarah? Eh kay Sarah naman, Tito Boy, nung panahon na yon, nasabi ko din sa sarili ko na para sa kanya. Para sa kanya talaga yung gabing yun. Siyempre nalungkot ako nung hindi ako nanalo, pero hindi po ako nagalit eh. Doon lang kayo nagkasalubong ni Sarah? Saan po? Doon sa Star for Sa Night? Star for Night. Pero naging mag-schoolmate po kami sa Dominican School. Okay. Kasi hindi ko makakalimutan, Tito Boy ewan ko kung naalala pa to ni Mami Divine. Kasi nung nakasali po ako sa Star for a Night, palabas na ako ng Dominican School noon. Nandun si Mami Divine sa gate ng Dominican. Kasi sinusundo niya po si Sarah noon, time na yon. Tapos tinanong ako ni Mami Divine kung paano po sumali. Tapos ako yung nagsabi kay Mami Divine na ito po yung pupuntahan. Paano sumali sa Star for a Night? Opo. Sana pala hindi ko na sinabi. Joke lang, Tito Boy. But Biro lang, Tito Boy. Sinabi ko pa, nalalo tuloy. That's a nice trivia. Okay. Fast forward tayo doon sa Star Power. Star yung Power. kay Mama Sharon. Sharon. Nagbago na ba o wala pa rin? Did you know that you were going to win? Hindi, Tito Boy. Talaga? Opo. Kasi yung Star Power, Tito Boy, parang yan na yung huling singing contest na binigay ko sa sarili ko eh. Kasi 20 years old na ako noon. So, ang dami ng mga bata na mas magagaling. Baka naman kaya pa. Hindi ko pinaalam kay Mama Bob, walang nakaalam na sumali ako ng Star Power. Kasi nag-aaral po ako noon, 4th year high school ako noon. So, nagpaalam ako kay Mama, nagtataka siya bakit ako hindi naka-uniform. Sabi ko, birthday ng teacher ko. Okay. Kasi may tindahan kami noon, Tito Boy. So, ang ginawa ko, hindi ko alam kung paano pumunta ng ABS-CBN. Nagtanong lang ako, doon ako bumababa sa may National Bookstore, sa may crossing. Sa may Mercury Drum. Opo, doon. Tapos, nagtanong lang ako dyan, paano pumunta ng ABS-CBN. Lakad ka? Tricycle. Tricycle. 8 a.m. nandun po ako sa audience entrance. Paano nabago ang iyong buhay nung nanalo ka? Nung sa Star nanalo Power? ako, Tito Boy, napakalaking pagbabago sa buhay namin, lalo ng Mama Bob. Kasi unang-una, ang gusto ko lang naman mabigyan ng maayos na buhay ang mama ko na hindi namin naranasan dati. So, nung nagkaroon po ako ng trabaho sa ABS-CBN, naging regular po ako ng ASAP, nakapag-show ako abroad,
talagang ang daming nabago. Yung lalo, Tito Boy, ganun pala yun, parang mas dadami yung pamilya mo. Parang ang dami kong kamag-anak na hindi ko kilala noon, parang ganyan. Sinasabi ko yun parati sa mga batang Pero sumisikat. mas masaya, di ba? Mas masaya. Okay, so nagtuloy-tuloy yun. I wanna talk about how you handled fame. Kasi sumikat ka. Hindi ka ba nanibago? Because you didn't want to be famous. Pero sumikat ang Angeline Quinto. If I fast forward ko sa the queen of teleserye theme songs. Di ba? So how was life? I mean, was it difficult because you made it big? Ako, Tito Boy, syempre, nagulat din ako na umabot ako sa ganyan. Kasi, ano ba yung gusto kong buhay? Simple lang eh. So, after ko nanalo ng Star Power, hindi ko inaasahan na kailangan pala yung mga expectations ng mga tao na ibibigay ko. Ang dami kong kailangan matutunan na hindi ko alam na dapat pala. So, minsan nagrereklamo ako, Tito Boy, kailangan pa bang gawin yun? Pero para sa trabaho ko, kailangan pala po. Oh, and that's the fame business. Was there a time when you told yourself or your team, parang ayoko na? Wala. Wala, Tito Tuloy-tuloy. Boy. Wala. Pero kasi, syempre kung may mga bagay talaga na nahihirapan akong maintindihan, sobrang blessed lang din po ako sa mga taong tumutulong sa akin hanggang ngayon. Dahil marunong ka rin magtanong. Pag hindi mo alam, pag hindi mo naiintindihan, sabi mo nga, nagtatanong ka para maunawaan mo. Lalo, Tito Boy, yung kapag ganun pala, kailangan mo ng ang daming iniingatan sa sarili mo. So, sa buhay ko dati from Sampaloc, Manila, may mga nabago talaga. Pero hindi ko po pinagsisisihan yun. Marami na bago pero hindi ka nawala. Marami na bago pero hindi mo binitawan yung core mo, yung truth mo. Nakadikit ka doon eh, Mama Bob. Life was about your mother and yourself. Life was about family. So, naging tanyag ka man, you became famous, but hindi ka lumayo doon sa katotohanan mo. Tito Boy. Dito ba sa 10Q, sa concert mong ito, gaano kalaki ang kwento tungkol dito sa ating pinag-uusapan? Tito Boy, kung paano ko nagsimula. Talaga? Opo, kung paano ko nagsimula. So, ang repertoire mo dito ay will represent the songs that you sang from the very beginning? Yes, Ganon? Tito Boy. May ganun, opo. Oo. Kung paano nagsimula si Angeline bilang isang kontesera, ganyan. So hanggang sa 10 taon ko na inabot po sa Anong hindi mo malilimutan na karanasan bilang kontesera? Nanghiram ka rin ba ng damit? Nanghiram ka rin ba ng sapatos backstage? Hindi ko makakalimutan, Tito Boy, yung... Kasi si Mama Bob dati, ayaw niya akong sumasali ng contest. Kasi hindi po ako nakakapasok ng school. Kung kumakanta lang ako sa bahay, okay lang. So, ang ginagawa ko, Tito Boy, tumatakas ako kay Mama Bob. Ang ginagawa, kung saan malapit yung singing contest, may mga kaibigan ako doon. Sila yung nagpapahiram sa akin ng damit, doon ako magme-makeup. Tapos ang Mama Bob, hahanapin ako. Nandun ako sa stage, kumakanta. Wala na siyang magawa? Opo, ganun. Saka syempre, Tito Boy, yung minsan naranasan ko din, meron akong contest na sinalihan, may dance contest at may singing contest. So alternate, after nang kumakanta, may sasayaw. Tito Boy, 60 plus. Tito Boy, may araw na nandun pa kami sa bangketa, hindi man ako nanalo. Sabi ko nga, kahit third lang, wala, hindi ako nanalo, Tito Boy. Naranasan natin yan. Okay, so yung concert, paano ito mapapanood? Ano ang aming aasahang mapanood sa concert na ito? Tell me everything you know. Tito Boy, ang 10Q, sabi ko nga, ayoko po kasing matapos ng isang gabi lang yung pasasalamat ko sa mga taong sumuport at nagmahal sa akin. Actually, hindi lang dito sa Pilipinas, syempre sa ibang bansa. Nung una, Tito Boy, akala ko dito matutuloy, pero nagpapasalamat ako na naayos, nabuo at natuloy po yung 10Q concert kasi nga dahil may pandemic. So, napakaraming espesyal na tao ang makakasama ko po rito na naging parte din ng 10 years ko. Siyempre, yung mga kanta na naging bahagi po ng buhay ko, buhay pag-ibig ko, personal kong buhay, namin ng Mama Bob. Professional. Para din sa mga taong gusto kong pasalamatan. Sino ang mga guests mo? Mga taong ika mo nga ay mahalaga sa journey mo dito sa industriyang ito. Madami, Tito Boy. Miss Regine Velasquez, Alcacid. Ate Vice Ganda, siyempre. Si Eric Santos. Yen Constantino, Ate Kayla, KZ Tandingan, Sir Ogie. Si Kuya Luis Manzano nandyan din at Sir Andrew E. Si Moira nandun po, Darren at saka Sir Gary. Sabi ko, kakanta si Luis. Si Kuya Luis. Kakanta siya!
Kakanta siya. Tito Boy, Sir Martin Rivera. Siyempre, Tito Boy, hindi pwedeng mawala ang Coco Martin. Of course. Oo. You will have production numbers with them. Yes po. Magkakaroon ka ng pagkakataon makipagkwentuhan sa iyong mga, Yes po, Tito sa mga Boy. guests. Opo naman. That's really wonderful. What kind of songs are you doing? Iba-iba, Tito Boy. Oo. I mean, Napakarami. just, sample of your repertoire. Siyempre yung patuloy ang pangarap nandoon, Siyempre. Tito Boy. Hindi mawawala. Hindi mawawala. At actually, meron po akong bagong song na i-release din, Tito Boy. Ang title niya, Salamat. Kasi talagang salamat yung gusto kong sabihin sa mga tao. This is an original song. Yes po. Composed by Sir Jonathan Manalo. Siya rin yung gumawa ng Patuloy ang Pangarap. The brilliant Jonathan Yes po. Manalo. Kailan at paano namin mapapanood ito? And then we'll talk about the Metropolitan Theater. Ang Thank You, Tito Boy, nag-start na po siya nung October. 29 and 30. Birthday ko yun, kaya Yes alam ko. po. Okay. Tapos, Tito Boy, hanggang January 2022. Kasi, bale, kada isang buwan po, may dalawang shows po kaming pinapalabas. If I were eavesdropping on this conversation, and I want to know the dates, saan ako pupunta para malaman ko lahat ang information na kailangan dito Sa sa Thank You. ktx.ph, Tito Boy. Ayun. ktx.ph at sa akin po, sa Instagram ko, nagpo-post naman po ako ng mga details about Andun sa lahat ang Thank You. dates, Yes andun po. lahat ang guests. Yung mga schedules din po ng mga guests, Alright. kung kailan po sila makakasama. Okay, let's talk about the Met. Because you have the honor of being the first performer to perform Grabe, Tito Boy. at the renovated Met Theater. Okay, kwento. Kasi Tito Boy, nung bata pa ako, lagi kong tinatanong kay Mama Babian. Naabutan ko po kasi ang Met, sarado na. Si Mama ang nagsabi sa akin na dyan nagpe-perform ang mga sikat na mga singers, artista noon. Miss Nora Honor, Miss Vilma Santos. So sabi ko, parang ako, Tito Boy, sayang kung kailan ako nagkaroon ng ganitong trabaho na makapag-perform na rin, hindi ko naabutan. Tapos one time, nakita ko po sa Facebook, na nabuksan po ulit ang Metropolitan Theater. Kaya lang wala na si Mama Bob noon. Tapos parang may iba akong kakaibang naramdaman, Tito Boy. Hindi ko alam kung ano. Parang sa sobrang tuwa ko. Tapos, yun, naayos. Nabigyan po ako ng chance na doon It was meant. mag-concert. It happened. Opo. Nakakatuwa naman, sabi ko nga sa'yo kanina, doon din ako nag-umpisa. In a very special way. I started at the Metropolitan Theater. Kaya mga kaibigan, kailangan panoorin niyo yung concert ni Angeline because iba na siguro. Ngayon ako, I'm interested to watch your concert. You know why? I wanna see the stage. Yes. So kung makita kung ano Kung ano nangyari- itsura ngayon. Yes. Nakakatuwa that you are the first after, again, its renovation. Opo, Tito Boy. So congratulations on 10Q. Ang maganda dun sa kwento mo kasi dumadaan kayo ni Mama Bob at saka tinitingnan mo, kinikwentuhan ka ng Mama, dyan kumakanta at nangyari. Sa akin. Di ba? Opo, Tito Boy. Kaya nung unang nakapasok ako ng Metropolitan Theater, Tito Boy, wala akong naisip kundi ang Mama Bob. Alam kong masayang-masaya yun. I'm talking about Mama Bob, first death anniversary, November 6. Kumusta? Kumusta ka? Okay naman na, Tito Boy. May mga pagkakataon po na nalulungkot pa rin ako, syempre. Namimiss ko siya araw-araw. Pero kapag naaalala ko yung masasayang memories namin ni Mama Bob, mas nababawasan yung lungkot. Tsaka, Tito Boy, kasi alam ko na nagpaalam ang mama ko na napaka-peaceful So, ako, okay na po ako doon. Pinagkatiwala ko na sa taas. Anong pinaka-miss mo kay Mama Bob? Si Mama Bob kasi, Tito Boy, napaka-maalalahanin nun Na bago ako umalis ng bahay, tinitignan niya kung meron akong baong pagkain. Pag uuwi ako ng bahay, kahit tulog siya, gigising yun para salubungin ako sa pintuan. So ngayon, Tito Boy, ganun yung lagi kong namimiss kay Mama kasi yung parang nakasanayan ko na pagbukas ng pintuan, nandun siya, kamusta ka? Tapos wala. Diba, Tito Boy? Parang... Pero kasi, parang... Ako naman, pag nalulungkot ako, Tito Boy, lagi lang ako nandun sa kwarto niya. Kasi lagi ako naiiyak pag nakikita ko yung mga damit na nandoon. We are creatures of habit. Ako pag umalis ako ng bye, Nay! Nay! Tito Boy, ganun ako. Oo, di ba? Hindi Kasi mo talaga... ang mama ko nandun ngayon sa altar Pareho tayo. So pagdating ko ng bahay, bago ako umalis, Mama Bob, Bago matulog. tapos kukwentuhan mo lang. Correct. Pagod ako, Ma. Oo. Ganun. Oo. Okay lang kahit walang sumasagot, basta maikwento ko sa kanya. That's our commonality. Opo. Si Mama Bob ba, Angge, hindi ka tinanong na sana mag-asawa ka na para magkaroon naman ako ng apo?
Tito Boy, madalas. Madalas? Madalas. Okay. Madalas, Tito Boy. Kasi, sabi ko nga sa kanya, bakit mo ba ako laging kinukulit na mag-asawa? Anong sabi niya? Kasi pag nawala daw siya, wala akong kasama. Iniisip niya yun. Kasi totoo naman, Tito Boy, kung nawala ang mama Bob, wala, mag-isa lang ako. Naramdaman ko yun, yung medyo pagkalungkot na tama nga pala yung sinasabi ng mama Bob. Kasi ngayong wala na siya, wala akong kasama din. Pero, palagi ko naman pong pinapaintindi kay mama yun, Tito Boy. Sabi ko sa kanya, ang tagal kong pinangarap yung meron ako ngayon. So, kung ibibigay sa akin ng Diyos kung sino yung magiging asawa ko, darating naman yun, pero ayoko magmadali. Pero Angge, nung estudyante ka, when you were a teenager, nagka-boyfriend ka? Tito Boy, nagkaroon akong boyfriend, grade 6 ata ako. Talaga? Oo. Naalala mo siya? Opo, kaibigan ko pa nga sa Facebook ngayon eh. Pero Tapos, naging love ko yun. First yun? Opo. Ang sumunod? Ang sumunod, second year high school po ata ako. Importante na kilala ni Mama Bob? Na approved ni Mama Bob? Or yung iba hindi kilala ni Mama Bob? Yung iba, mas marami yung hindi kilala. Tito Boy. Kasi parang ako, ipapakilala ko lang sa kanya yung totoong, yung parang seryoso ako, ganun. So, ilan ang naipakilala mo sa kanya? Isa lang. Isa lang. So, ang iba kilala, ang iba hindi. Opo. Ito diretsang tanong. There was a time in your career na napapag-usapan that you were a lesbian. Opo, Tito Boy. Bakit hindi ka nagre-react nun? Tito Boy, kasi lagi ko sinasabi, talagang boyish ako simula noon. So, baka nami-misinterpret ng iba yung pagiging ganun ko. Kasi Tito Boy, nanggaling ako sa buhay na wala naman akong pakialam. Tapos biglang ganun. Pero naririnig mo yun? Oo naman, Tito Boy. Siguro naging jowa ko nga daw si Casey Concepcion. Naging jowa. Ayan ang kauna-unahan, Tito Boy, lumabas na balita. Kapag panalo ko, mahiya naman ako kay Mama Sharon kung jowain ko siya. Ako naman, hindi ako komportabling tanungin yan dahil para sa akin, hindi usapin ang gender. Opo. Alam mo naman kung saan ako nakatayo Opo. pagdating ng gender. Napapag-usapan lamang dahil naging bahagi ito ng kwento ng iyong paglalakbay as a public figure. A couple of weeks ago, you wrote on your IG, New Life Chapter 1. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi kasi, Tito Boy, kaya ako rin naman yun na-post. Kasi, for me naman, nung nawala din ng mama ko, parang panibagong panimula ulit. Okay. So ngayon, ano ba yan, Tito Boy? Hindi, ako naman, Tito Boy, sobra akong masaya kapag ka na-share ko sa inyo. Siyempre sa mga tao din. Lahat ng mga espesyal na nangyayari sa buhay ko. So yun, kaya ko po na-post yun dahil kay Mama Bob. At may mga bagong... At pangalawa po kasi, magiging nanay na rin ako. Ulitin natin. Tito Boy! Totoo, baka nagkakamali ka ng dinig. Hindi. Ako'y tatanong ko lamang para klaro. Oo, hindi. Buntis ka ba, Angge? Opo, Tito. Oh. Opo. So, magiging nanay ka. Yes, Tito Boy. So, ang ibig sabihin ng New Life Chapter 1, aside from Mama Bob, is that you're pregnant and you're going to be a mother. Opo. And you are excited. Opo, sobra. And because you're excited din kami. Opo naman. Alam ko naman yun. Oh, okay. Next year, meron ng baby. Next year, Tito Boy. April po. Angge, siyempre ang susunod kong tanong, tell me what you can. Who is the father of your baby? Nakilala ko siya, Tito Boy, dahil kaibigan po siya nung boyfriend din ng kaibigan ko sa Sampaloc, Manila po. Okay, so non-showbiz. Non-showbiz po. Doon kayo nagkakilala. And then, what happened? Tapos, nung nagkita kami isang beses, hanggang sa nagkaroon ng communication po, nagtuloy-tuloy. So ngayon, Tito Boy, bale, mag-iisang taon mahigit na rin po kami. Okay. Pwede bang malaman kung sino siya? Pangalan? Pangalan? Tito Boy! Ito naman? Huwag na, iti-text ko na lang sa inyo. Okay, ID niya, bigay ko sa inyo, Tito Boy. Mamaya. Para alam niyo rin sa nag-work. But he works outside of the business. He's not with the business. Opo. Okay.
Why did you know that he was the one? Tito Boy, ganun siya. Ganun pala yun eh. Parang, alam mo agad? Love at first sight? Hindi naman agad. Hindi. Okay. Pero kasi, matagal na rin po kasi akong hindi nagkaroon ng relationship. Single, oo. Opo. So, before din, nagkakakilala kami, Tito Boy, parang bago pa lang ang pandemic. So, before nawala ang mama, na-meet pa niya si Mama Bob. Okay. So, ang sinasabi mo sa akin, you know that in your gut. Yung instinct na ito yun. But you can't explain kung... Pero kasi Tito Boy, di ba, parang pagka, ako para sa akin lang naman, syempre bago ka pumasok sa isang relasyon, meron kang makikitang mga bagay na komplikado eh. Okay. Pero tinanggap ko, kahit alam kong may mga komplikado sa kanya. At dahil tinanggap mo, alam mong mahal mo. Opo. Alam mong ilalaban mo yung pagmamahal na yon. And that made a difference. Opo. Masugid na nanligaw. Alam mo, Tito Boy, parang ang tagal ko kasing na-miss yung kiligin ako. Yung hindi lang ako kinikilig dahil sa nanonood ako ng pelikula, kundi totoong nararamdaman ko siya. So yun, parang doon nag-umpisa po. Tapos hanggang sa sinabi niya naman din sa akin, Tito Boy, yung tungkol sa mga past niya. Kasi po, meron din siyang anak sa ibang babae. Sa past relationships Opo. niya. But, is he married? Hindi po. Ah, okay. Alright. And you like the idea na full disclosure siya habang siya nanliligaw. Opo, Tito Boy. Hindi siya nagkunwari na ako'y binata. Hindi siya nagkunwari, Opo, Tito Boy. ako may mga anak. Opo, oo. So, yun pa lang para sa iyo was a good sign na itong lalaking ito ay nagsasabi ng totoo. Opo, Tito At Boy. itinatrato ako with respect. Opo. Okay yun. Hindi siya nagtago. Hindi rin naman ako nagtanong kahit alam ko na. Hindi ako nagtanong kahit alam ko na, Tito Boy. Siya mismo yung... Kusa siyang Opo. nagsabi. Okay. Sinabi niya sa What akin. is the best thing about him? Aside from, ito nga, yung kanyang honesty, yung kanyang pagiging patas, ika nga. Siguro, Tito Boy, ang dami kasing bagay sa buhay ko na naiintindihan niya ako. Kahit hindi kami pareho ng trabaho, di ba, Tito Boy? So, pag nakakausap ko naman siya, alam kong merong taong pagkakatiwalaan mo na nakikinig sa lahat ng kailangan kong maano. To assure you of his love, that he's gonna take good care of you. Ano yung madalas niyang sinasabi sa'yo? Tito Boy, simula nung nawala ang Mama Bob, wag daw ako mag-alala kasi nandyan naman siya. Alam niya kasi kung sino si Mama Bob sa buhay ko, Tito Boy eh. Hindi man daw niya mapantayan yung pagmamahal ng mama ko. Kahit pangalawa lang. Pero nariyan siya. Opo. Hindi ba siya naiilang na sikat ka? May ganun, Tito Boy. So how do you handle that? Tito Boy, kasi ngayon lang po ulit ako naging masaya ng ganun. So, kaya tinatanong niyo ako kanina, bakit hindi niyo alam na meron akong Right. relationship. At, diba? at meron kang baby Oo, ngayon. Tito Boy. Oo. Kasi, para sa akin, iba din pala yung meron kang pangyayari sa buhay mo, Tito Boy, na gusto mo privado lang. Iba din pala yung ganun. Na hindi, Ang galing. Parang, ako naman, kilala niyo ako, Tito Boy, lahat i-share ko yan. Siguro ito, binigyan ko muna ng oras o panahon na parang sa amin muna. Pero alam ko naman na darating po din yung panahon na mai-share ko din po sa lahat ng mga tao. At saka, you know what I'm hearing is that you are public, I am public, pero may mga bagay na kaya rin pala talagang ipribado. Opo, Tito. At ang sarap pala nung gano'n. Ang sarap din pala nung At least for a certain period of time, dahil gusto mong pangalagaan din siguro. Opo. Oo, di ba? Para maprotektahan din po, syempre, yung sa aming dalawa. Pero is he comfortable with your being famous? Is he comfortable about your being Angeline Quinto? Hindi ko alam sa kanya. Parang okay naman, Tito Boy. Pero sa nakikita mo? Opo naman. Is he, to a certain extent, your fan? Oo, ganun siya. Oo. Expressive siya? Opo. Sa kanyang Minsan lang, Tito Boy, pag halimbawang lalabas kami, yung syempre hindi mo naman maiwasan na may mga magpa-picture, doon lang siya nagugulat. Okay. Parang pag uuwi lang ng bahay, parang sasabihin niya lang, nagugulat lang siya sa ganun kasi minsan hindi na ako nakakakain.
Yung Okay. ganyan. Anong sinasabi niya? Kung pwede lang daw pigilan yung mga tao, gagawin niya. Pero alam niya naman kasing parte ng trabaho ko yun. At nauunawaan niya. Opo. He's very protective. Opo naman. Guwapo. Siyempre, Tito Boy, gugustuhin ko ba kung hindi? Sa inyong dalawa, because you've been together for like over a year, magto 2 years kayo, Opo. sinong seloso? Ako. Mas Ikaw? ako. Ewan ko, Tito Boy, ganun ako kahit noon eh. Pero, ngayon, natuto naman na akong mailugar ang pagsiselos. Siya, Tito Boy, ano yun? Baby face kasi. Okay. At hindi lang kasi baby face, talagang mas bata sa akin. Mas bata ata siya sa akin ng 3 taon, parang ganyan. I wanna know kung ano ang inyong pinag-uusapan. Like for example, may pangalan na ba kayo ng baby? Kayo ba ay dalawa ay may balak magpakasal? Ito yung mga basic na tanong na nais malaman ng iyong mga followers, ng iyong mga tagahanga. Namin. Tito Boy, kung sa pagpapangalan dun sa baby, excited kami pareho. Ano yung mga pangalan na pinagdadaanan nyo? Meron, kasi ang alam niya, gusto kong magiging name ng magiging Ng baby. anak ko. Yung pangalan po na meaning about music. Opo. At yung Messenger of God. Kasi ako po, yung Angeline, Messenger of God ang That's meaning right. nun. Okay, let's go to the moment when you learned that you were pregnant. What did you do? Tito Boy, natakot ako una. Kasi, sa totoo lang, hindi ko pa nga alam tignan yung positive at negative sa pregnancy test. Okay. Kasi nasanay ako sa swab. Totoo, Tito Boy. Okay. Nasanay ako sa sabi ko, ano nga ba yung 2 linya? Sabi ko gano'n. Tapos, yun, nung ni-research ko, 2 nga pala yung positive. Okay, so when you learned about it, so ikaw ang nag-test sa sarili Ang mo? tagal ko sa CR nun, Tito Boy. Parang di ako makalabas ng CR nun. Okay. Tapos, iniisip ko lang, sabi ko, sinong unang sasabihan ko? So, sa bahay, wala naman ako sinabihan agad. Kasi natatakot nga po ako. Natatakot ka dahil? Una, sa trabaho ko. Paano ko masasabi sa I understand. mga katrabaho ko. Right. Yun po, yun yung una kong naisip. Pero, bukod naman doon, yung takot na pagiging nanay. O yung sa bata, wala naman dito. So, sino ang unang sinabihan mo? Yung manager ko. Si Mamu, si Ma'am Kate po. Ine-expect ko talaga baka magalit, pero hindi naman. Siya pa yung nagsabi sa akin na, Angge, hindi ka naman dapat nalulungkot kasi napakalaking blessing yan. Saka, ako, Tito Boy, everyday na nangyayari sa buhay ko ngayon, simula nung nawala ang Mama Bob, hindi ko na alam kung para saan ako. Ano ang purpose ko sa buhay? Ano ang mission ko sa buhay? So yan ang lagi kong dinadasal. Lagi kong dinadasal, Lord, turo niyo naman sa akin para sana po ako ngayon. Kasi nararamdaman ko, Tito Boy, kahit may mga trabaho ako, hindi ako masaya. Totoo, hindi ako masaya. Tapos yun, September po, nung nalaman ko na nabuntis po ako. And then after Kate, did you call him? Did you see? Hindi po agad. Hindi po agad. Parang mga 2 days after po. Kasi parang, hindi ko rin alam kung anong magiging reaksyon niya. Pero alam ko namang At anong magiging naging reaksyon masaya. niya? Nung pinakita ko sa kanya yung picture, Tito Boy, nung pregnancy test ko, sabi niya, positive ka? Tapos yun, tinanong niya rin agad, alam na ni Ma'am Kate. So, you did a conversation, kayong dalawa? Opo. And how was that conversation like? Siyempre, Tito Boy, una naming inisip, unang-una, ang winner niya din talaga is yung trabaho ko po. Pangalawa, kung paano din ko sasabihin sa ibang mga taong nandiyan. At Kumbaga, mahalaga sa sa'yo. ibang kamag-anak ko, ganun. Pero siya, alam ko sobrang siya excited na mapaalam din sa family niya. Pero kasi yung mami niya po nasa ibang bansa. So, late na rin din nalaman. Kumusta ang relasyon mo sa pamilya niya? Okay naman, Tito Boy. Na-meet ko din po yung mami niya kasi nag-show po ang Ate Vice sa US. Okay. So, nanood ng show. How was it? How was that meeting? Okay naman, Tito Boy. Pero hindi mo kasama si... Hindi po. So, ikaw lang at saka ang mami niya? Opo, nakita po kami doon. How was that meeting? Tapos may kasamang ibang niyaya ako mag-dinner. Mm-mm. Tapos nangamusta, ganyan. Okay.
Alright. Hindi ka naman tinanong ng mga, kayo bang dalawa, may balak magpakasal? Because that's, what people will be asking. Napapag-usapan niyo bang dalawa? Tinanong ako ng mami niya, Tito Boy. Okay. Tinanong ako kung kailan kami magpapakasal. Ang sabi mo? Ako, syempre, Tito Boy, sino ba naman babaeng ayaw ikasal, di ba? Ang pangarap ko din yun eh. Pangarap yun ng mama ba? Ang akin nga, sana naabutan niya eh. Oo. Kahit yung baby lang man po, Okay. di ba? Pero kasi, syempre, Tito Boy, kapag kasal naman, ibang usapan na yun. Gusto ko, kumbaga, kung ano yung tamang proseso or paghahanda para sa kasal. Sana, yun na muna. Kasi ngayon, Tito Boy, ang pinaka-priority naman po is yung bata. Syempre, sa future, kung ikakasal kami, syempre, papasalamat ako. Have you had the chance to meet his children? Hindi pa po. Pero, hindi naman po problema sa amin yung Tito Boy. Kasi siya, minsan tinatanong niya ako, kapag halimbawa po na kailangan niyang kitain yung mga bata, wala namang pong problema din sa akin yun. Saka ako din po minsan yung nagtatanong sa kanya kapag birthday ng anak niya, baka nakakalimutan niyang regaluhan, mga ganun. At hindi maiiwasan yun. Magkikita at magkikita kayo kasi parang connected na kayo sa buhay. Opo. Nandyan siya sa gitna eh. Tsaka, Tito Boy, nung una naman, talagang alam ko na mangyayari yon. So, hindi na rin ako, kumbaga, ready naman ako kung sakaling mangyari po ngayon. At, syempre, kahit anong mangyari, Tito Boy, kapatid nila to, di ba? That's true. Kapatid nila to. So, hindi ko naman ipagdadamot na makilala din nila yung mga anak niya dun sa ibang babae. At kung po pwede, it would also be good kung magkikita-kita at magkakakilala. Opo. Yun yung, kumbaga, yun yung connector nyo eh. Oo, at hindi pwede mabago yun Opo. Diba? Yes, Tito Boy. How excited are you? Tito Boy, excited ako. Sa totoo lang. Ngayon lang po ako, parang ngayon lang din ako naging excited ng ganito ulit sa buhay ko. Nababa ka sa mukha mo eh. Ibang saya. Di ba? Hindi lang yung saya. Alam mong galing sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Pero kasi, Tito Boy, minsan, syempre, hindi naman mawawala sa mga iniisip ko, paano bang maging nanay? Diba? Parang, ako naman kasi, Tito Boy, parang hindi na rin ako mahihirapan. Kasi, ang daming mga nanay na malapit sa akin. At unang-una, syempre, Tito Boy, napalaki naman ako ng maayos ng Mama Bob. So ako, I'm sure na magiging mabuting nanay din ako sa magiging anak ko. I was about to say that. Na hindi ka mahihirapan maging nanay dahil nakita mo kung paano ka Tito Boy, pinalaki ng Mama Bob. Yun yung habang buhay kong babaunin eh. Lahat ng mga naiwan sa akin ng Mama Bob, hindi na Tito Boy yung material na bagay. Alam niyo yun? Ang akin yung mababaon ko talaga hanggang pagtanda ko, yung mga natutunan ko kay Mama. Ang sabi nila, and I've spoken to many singers, many actors, nababago daw talaga ang buhay mo kahit yung pag-atake mo sa iyong arts pag nagiging nanay ka. Actually, Tito Boy. Meron daw talaga. Si Miss Reg. Anong Miss sabi Regine niya? Velasquez, ganyan. Sabi niya, Angge, yung baby kapag nailabas mo na, mas mag-iiba yung pananaw mo sa buhay. Mas iba yung sayang mararamdaman, Tito Boy. Totoo. Because it's not just about you anymore. Opo, Tito Boy. Di ba? Ang iniisip mo na may isang buhay ka na dito. Opo. And that's gonna change. That's gonna change your life. That's going to change your perspective, your lens. Yes. Kung paano mo titingnan Tito Boy. ang mundo at ang buhay mo. Opo, Tito Boy. And sigurado ako mauunawaan ka, sigurado akong patuloy kang mamahalin ng iyong mga tagahanga dahil kahit kailan hindi ka nagdamot. Talaga, Tito Boy. Totoo, sa akin. Sa amin, sa maraming mga fans mo na kilala ko. You've always been a very giving person. Ang aking palagay lang, hindi ka pwede maging generous as an artist kung hindi ka generous as a person. Opo. Pareho yun eh. Para sa ang pinanggagalingan nun, ang hugot doon, parehong puso eh. Opo. So, maraming... Alam naman nila yung Tito Boy, napakalaki rin naman ang utang na loob ko sa kanila. Oo naman. We're able to Deserve do... naman nila na You're able to do what malaman you do, I'm able to do what I do dahil
sa suporta nila. Opo, opo naman. Di ba? Dahil sa suporta nila. Pero I look forward to listening to you. I look forward to listening to music. I look forward to watching you in the next few months. Opo, Tito Boy. I really, really look forward to watching, to listening to your voice. Kaya importante na maging bahagi ho tayo ng talagang thank you. Opo naman. That's a milestone in your career. Tito Boy, yan din ang sasabihin ko sa'yo, thank you. Alam niyo naman yan. Ako din. Opo. Thank you. Maraming salamat. At simple lang, God bless you. Yes, Tito Boy. Salamat And po. you continue to make Mama Bob proud. Proud. Lagi naman, Tito Boy. Opo. Hanggang ngayon. Yan ang natutunan ko sa inyo. Maraming salamat. Thank you, Tito Boy. I love you, Tito Boy. Thank you.